Hudhod ni Aligon mula sa pangkat ng mga Ifugao, Katrina Montecalvo bilang tagapagpahayag, Clarabel Joy Cajegas bilang tagapagsalaysay, Jessie San Miguel bilang Aligoyon, Louie Calibara bilang Amtulaw, Rina Lim bilang Dumulaw, Crisette Laco bilang Aginaya, Artemio Reyes bilang Pumbakhayon, Rexo Jerome Silivio bilang Pangaiwan, Hylen Esperanza bilang Bugan, at Jason Clayabel mga Guyon, epiko ng mga Ifugao. Isang araw noong unang panahon sa nayon ng Hananga, isang sanggol na lalaki ang isinilang ng mag-asawang Amtulaw at Dumulang. Ang pangalan niya ay Aligoyon. Siya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. Katunayan, ang napag-aralan niyang mahalaga mula sa mga kasaysayan at pangalan ng kanyang ama ay marami. Natuto siya kung paano makipagbakbakan ng mahusay at paano umawit sa mga mahiwagang gayuma. Kaya, kahit noong bata pa, kiningala na siya na bilang pinuno at hanga ang mga tao sa kanya. Magaling anak. Pagpatuloy mo pa upang matalo mo si Pangaiwan. Opo, Ama. Gagawin ko po ang lahat upang matalo si Pangaiwan. Nang magbinala si Aligoyon, pinasya siya ng sagupain si Pangaiwan, ang kaaway ng kanyang ama, sa nayon ng daligdigan. Subalit, ang sumagot sa kanyang hamon ay hindi si Pangaiwan. Ang humarap sa kanya ay mabangis na anak nito, si Pumbakhayon, marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aligoyon. Maligayang pagdating sa aming tribo, ano ang iyong pakay? Ako ang anak ng isang mandirigma na si Amtulaw, at nais kong kaharapin si Pangaiwan. Mahina na ang aking ama, kaya't ako na lang ang haharap sa hamon. Hindi na aling, pinukol ni Aligoyon ang sibat si Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at kagila-gilalas sinalo ng hangin ang sibat ng isa niyang kamay. Wala pang isang kurap ng mata, binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aligoyon. Umiwas din si Aligoyon at sinalo niya ng isa niyang kamay sa hangin ang humahagipit ng sibat. Binaligtad din niya at isinukol ulit kay Pumbakhayon. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aligoyon at Pumbakhayon hanggang umabot na 3 taon. Hindi pa rin tumitigil ang bakbakan at walang nagpakita ng pagod o pagsuko. Subalit, sa bangis at dahas ng kanilang paghahawak, kapwa sila humangat sa giting at susay ng kalaban. At pagkaraan ng 3 taong bakbakan, natuto silang igalang ng isa't isa. Napakagaling mo sa paikipaglaban. Magaling ka rin at wala kang katulad. Biglang-bigla, tumigil sina Aligoyon at Pumbakhayon at nahinto sa wakas ang pagbak. Nag-usap at nagkasundo sila sa payapa ng kanilang nayon ng Hananga at daligdigan. Buong lubod na sumang-ayon lahat ng tao sa dalawang nayon at ipinagdiwang nila ang kampihan ng dalawang bayani. Hindi matatapos ang alitang ito kung hindi tayo magkakasundo. Tama ka, kaya inanais ko sana kung iyong pagbibigyan na magkampihan na lang tayo. Magandang idea yan. Kaya sige, mapayag ako. Sa paglawag ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matarik na magkaibigan sina Aligoyon at Pumbakhayon. Nang sapat na ang gulang na Aligoyon, pinili niya asawa si Bugan at batang-batang kapatid si babae si Pumbakhayon. Maaari ko bang ninang yung kamay? Oo, maaari. Inalagaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. Ang piniling asawa naman ni Pumbakhayon ay ang kapatid sa babae ni Aligoyon, si Aginaya. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginarang ng lahat ng mga Ifugao. Ipinagdiwang ng dalawang nayon ang tagumpay ng dalawang bayani. Mabuhay ang mga bayani! Mabuhay ang mga bayani! Mabuhay ang mga bayani! Antun magmokan tago ane idadawi eda kayo nom nom nomom
adim kaiwan andin tinali main udum yang pinhut ko ten bokon yabu ibig bigat o me kami adi mo tanan kaiwan antun magmokan tagu ane midadawi kedak